Okay mga suki mga bayan, like tayo sa multi-channel natin mga suki mga bayan, no? So, tutukan muna natin ay tribute sa mabait na naging Secretary General po ng United Nations mga suki mga bayan, si Kofi Annan, no? So, tribute sa kanya ang balita natin mga suki mga bayan. Okay, the parents son of Ghana, itong si Kofi Annan mga suki mga bayan. Basahin natin ang tribute sa kanya, yung mga nakaalala po kay Kofi Annan, no? Okay. Pero maglupang niyo muna tayo, no? Lahat po ng taga-arm region, susunod ang pangalan ay Barna, mga suki mga kapwa-pwedisito mga suki mga bayan, no? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kayo mga taga-arm region po mga suki mga bayan. Manatili dito po sa ating programa na Patas mga suki mga bayan. Okay, press na press tayo mga suki, nakagupit tayo, no? Ang sarap pakiramdam po pag walang buo ang ulo natin mga suki mo bayan. Masarap magkabalita po mga suki mo bayan, no? Press na press ang ulo natin mga suki mo bayan. Ang special team ng Dario ay tumulay sa Malaysia pangkasalukuyan at nakamanaw. Makapolitika, makatingnan ng Dario ang programa ay patas. Walang hinihilingan, walang pinakampihan, at walang pinapamitan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahamilan at trabaho ng Okay, bigyan natin itong si Kofi Annan, no? Siya po ay mag-promote sa buong mundo po ng mga tinatawag na malakas na itong human rights ng mga suki mga bayan, no? Kapanunan niya, lalo na po yung tinatawag equality po para sa citizen ng buong mundo mga suki mga bayan. Yun po ang ginawa, yung mga global, ano ba yun? Global impact mga suki mga bayan, ano ba yun?
ang ginawa niya sa panahon niya mga suki mga bayan, no? Kaya nga ay talagang magkaroon ng malakas na patas mga suki ang tinatawag na global citizen sa panahon niya mga suki mga bayan, no? Okay. Ang Hormone Station ng malaki sa naisipang kasalukuyan at naroon politika, opinyon, komentaryo at balita ang programa ay patas sa lahat. Walang tinilinan, walang tinatanggihan at walang tinatanggihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakamilan at trabaho lamang. Okay, remembering Kofi Annan, no, he consistently expressed a powerful concern for poverty and human rights, but he often succumbed to U.S. power and domination from mga suki mga bayan, no? Ito ang ay patakaran mga pulisya po, inadapt po ni Kofi Annan mga suki mga bayan, no? Ayan, sa panahon niya bilang Secretary General ng UN mga suki mga bayan. Dalawang termino ito. Itong si Kofi Annan naging Secretary General po ng United Nations mga suki mga bayan, no? Kofi Annan, their 7th Secretary General, United Nations, who died on a Saturday at 80, was always complicated. His legacy is as complicated as he was the first sub-Saharan African to lead the global organization, the first UN staffer to rise through the rank to a leadership post that had always gone to someone from the outside. He was reserved, yet engaging diplomats, diplomatia. He's consistently expressed powerful level of concern for global poverty and human rights. Yung millennium goal ay nasa panahon po niya mga suki pag bawas talaga ng kahirapan ang pangarap po ni itong si Kofi Annan mga suki mga bayan, no? Pagbawas ng kahirapan po sa buong mundo, iyon po yung kaya nga ginawa na yung millennium goal po mga suki mga bayan, no? Okay. As well as human decency that often distinguished him from his imperious predecessor from Suki Mabayan. Last week, after the United Nations launched its war against Afghanistan in October 2001, the Nobel Committee announced that the Peace Prize that years would go to Annan po mga Suki Mabayan, no? So, nagiging Nobel Peace Prize itong tao itong mga Suki Mabayan, no? As well as the UN as an organization 2 months later used the occasion of his Nobel acceptance speech to challenge the US exceptionalism in George W. Bush war of revenge for the 9/11 terrorist attack, for 9/11 terrorist attacks in Suki. He noted that for most people around the globe, the world did not change on September 11 for mga Suki Mabayan. The old problem that existed on September 10, before the attack, are still with us. The eliminating of poverty, the fights against HIV and AIDS, the question of the environment, and ensuring we stop exploiting resources the way we have been doing then. All these issues are still with us, and I think we need to focus on them as well po mga Suki Mabayan, no? Iyan po si Kofi Annan. Ayan.
He called the 2003 Iraq War illegal, and 2 years later replied that the view in a major report recognizing that every nation that proclaim the rule of law at home and must respect it abroad. Reminded the world of the vital importance of the United Nations in the struggle against imperial war po mga suking mga bayan. No? Sandali lang. Balikan natin ang ibang balita yan. Matindi na. Ang buong restriction ay dahil ay tumatalakay sa may sulat sa pamilyan at naon. Mapapolitika, mapatingnan, komentaryo at balita ang programa ay para sa lahat. Walang iniilinan, walang kinakampihan, at walang pinapamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa pagkakamilang at trabaho lamang. Okay. Reiterating in the report that the Security Council as individual government has the right to authorize the use of force. They also demanded that the nuclear weapon states take responsibility for disarmament and affirmed that the International Criminal Court was the centerpiece of international justice, mga suki mo bayan. Okay, yan po si Kofi Annan against atake po sa mga panahon ng mga suki on the time po, in the time po ng President George W. Bush, mga suki mo bayan. No? Ayan. So, sinundan yun. After that, nagkaroon po ng African-American President sa US, mga suki mo bayan. Ibang kulay. Itong mestizo, may dugong Muslim po itong si President Barack Hussein Obama, mga suki mo bayan. After doon, naging presidente, naging senador muna, and then naging presidente po si President Barack Obama, mga suki mo bayan. No? Against din ang President Obama po sa pag-atake po ng Iraq War, mga suki mo bayan. Yan. Yan po ang kasaysayan po ng Amerika po, mga suki mo bayan. No? So, two-term president, si President Barack Obama, no? Isa sa African-American at saka kaunahan naman ng hawak ng UN organization itong the People's Son of Ghana po, mga suki mga kababayan. No? So, mestizo ang naging presidente po ng US was si Barack Obama ng mga panahon yan. No? Okay. Yung mga dekada yun, mga suki kababayan. Okay. Pero alam mo, sa second term ng presidente, mga puti po, mga suki kababayan, naakyat pati bakod po ng White House, mga suki kababayan. Anong purpose po yun? Para ating buhay po ng matapang na president ng US po si Barack Obama, no? Sa ayaw po ng mga dominante itong mga puti po, mga suki mga bayan, no? Okay. Ayan. Dominante sila halos maraming tempo sa buhay ng former president po ng US, mga suki mga bayan. Okay? Pero hindi po matitilag ang presidente ng US. No? Support of US torture and mistreatment of the detainees and other violation of international law in Iraq were exploding in the media, mga suki mga bayan. No? Annan launched what the Guardian called the first attack on Britain and US, speaking at the 2005 conference to mark the first anniversary of a major terrorist attack in Spain. He urged the UN to
appoint special envoy with the mandates of monitoring government counter-terrorism measure to ensure that they conform with the international human rights laws po mga suking mabayan. No? Ayun po ang ginawa ni Kofi Annan mga suking mabayan. Compromising, nasana yun. Compromising human rights, nako. Okay, nasana yun. Balikan natin, no? Nasana yun. Okay. Antay lang ha. Balikan ko ito. Compromising human rights can serve the struggle against terrorism. He said is an unmistakable reference to the United States. On the contrary, it facilitates the achievement of the terrorist objectives. But Kofi was universally known around the United Nations, had been widely known as Washington's choice for the position. His predecessor, the late Egyptian diplomat Boutros Ghali, had been targeted by Washington after only one term as Secretary General. The Republican right wing, Boutros Ghali, symbolized the United Nations that the ideologues adamantly opposed, not least because he was an Arab po mga suking mga bayan. Christian Arabic si Boutros Ghali mga suking mga bayan na. And the ostensible multilateralist of the Clinton administration, opposing the Egyptian served political interest, then U.S. Ambassador to the UN, Madeleine Albright, campaigned to become Secretary of State organizing a public attacks against the anti-Boutros Ghali mobilization focused primarily on the fact that the brilliant but prickly UN chief had their challenge particularly egregious US demand that he had the UN documented evidence of Israel war crime committed in Lebanon in 1996 mga suki mga bayan. No? Washington favor Annan, it was understood mga suki mga bayan. No? Okay. Okay. The anti-Boutros Ghali mobilization focused primarily on the fact that the brilliant but prickly UN had their challenge on particular egregious U.S. demand that he had UN documented evidence of Israel against war crimes committed in Lebanon. In 1996, Washington favored Annan because it was understood to still be African term for Second Secretary General term, and because Kofi Annan wasn't Boutros Ghali po mga suki mga bayan. No? Yan po ang kasaysayan po ng Kofi Annan mga suki mga bayan. No? Before the appointment as Secretary General, Annan served as the head of the UN peacekeeping force at the time of catastrophic crisis
particularly in Rwanda and Bosnia po mga suking mabayan. No? Was widely blamed for UN peacekeeping failure that resulted in the Rwandan genocide po mga suking mapatayan po kapwa po ng Rwandan po mga suking mga kabayan. Marami na batay, no? Okay? Minority of 1994, in which almost 1 million Tutsis, along with some of their Hutu supporters, were slaughtered po mga suking mga bayan, no? Grabe ang patayin mga suking mga bayan. Yung tinatawag na ethnic cleansing po ng suking mga bayan, no? Were slaughtered by Hutu extremists, as well as the killing of 1,000 of Muslim, Bosnian Muslim mga suking mga bayan. Grabe. Ang kasaysayan, by Serbian extremists in Srebrenica the following year sa mga bayan. No? In both cases, though real responsibility lay with the Security Council and United States, most all whose peacekeeping mandate had been deliberately crafted in ways that could not provide protection mga kababayan. Daming namatay po sa mga panahon yun mga suking mabayan, no? The field commanders in Rwanda and Bosnia were not ultimately responsible for the military failure po mga suking mabayan, no? Okay, since they would have had to disobey the direct orders of the mandate, do more than they did mga suking mga kabayan, no? Annan was not responsible for military failure. The Security Council was, but Kofi Annan was responsible for his failure to have gone public with what he knew were the insufficiencies of the Security Council mandate, especially in Rwanda. The Canadian commander of the UN peacekeeper po mga suking mabayan. Naalala niyong Rwanda? Yan po ay tunay na genocide po mga suking mabayan, no? Romeo Blair had every reason to expect Annan would respond much more urgently to the dire warning of the looming genocide po mga kaibigan, mga tagapakinig. He was forwarding to UN headquarters, given the Security Council, and especially US resistance to any additional action mga suking mga bayan. Annan should have called for a global mobilization under independent action by the UN. Okay. Yan po ang mga kasaysayan po ng UN mga suking mabayan, no? Throughout his tenure, the Secretary General and before that ahead of the UN peacekeeping, Annan maneuvered in an aggressive calculation between bending the UN Charter, international law on one hand, and succumbing to the US power and then domination, trying to maintain the impossible balance. Kofi made certain mistake. He was never as brave as he needed to be to accomplish what he should have done for mga suking mga kabayan. Regardless of US pressure, uses global bully, pulpit, to speak the truth not only to power, but to the people of the world, to gain the international legitimacy of the UN movement around the world, find a US power po nga suking mabayan. Dikta kasi. Dikta ng US po sa UN mga suking mabayan, no? Okay. Inisupay po yun ni Kofi Annan mga suking mabayan, no?
Annan didn't admit that the U.S. war against Iraq was illegal until 6 months after the invasion began and a year after the Security Council started standing up to relentless U.S. pressure to provide the patina of UN legality kung masuki mga bayan, no? Mga tagapakinig natin. Okay, from the beginning of war in 2002, he was under enormous strain mga Supremo with the Bush administration leading an intense attack on the legitimacy of the UN and on us personally, even as the Security Council showed a rare level of commitment to the UN Charter for mga Supremo bayan. Called to prevent the scores of war by refusing to give in to the U.S. demand for mga Supremo bayan. So dito po kasi na maraming namatay yan po sa Iraq. And then kasunod po ng itong sa Libya, dami po civilian po na mamatay. And then itong Syria naman, ganon din po mga bayan. Maraming tao po na mamatay dito po sa mga bansang yan, mga mga bayan, no? Okay. On February 15, 2003, the day the world said no to war. In a massive protest filling the street of at least 665 cities around the globe, Kofi agreed with the delegation of the anti-war campaign mga Supremo bayan, led by South African Archbishop Desmond Tutu mga Supremo bayan, no? A small delegation including Ari Belafonte and Mayer was escorted to the New York Filippo Post Frozen soon outside the UN headquarters to meet the Secretary General from Supremo bayan, no? In his 38th floor office, Bishop Tutu opened the meeting facing his fellow African statement, and Nobel Laurier across the table saying, "We are here on behalf of the people marching today in 665 cities all around the world, and we are here to tell you that those people marching in all of those cities and claim the United Nations as our own. We claim it as part of a global mobilization for peace, mga Supremo bayan." So nabago ang patakaran po ng UN po mga Suki after ginawa po ni Bishop Desmond Tutu mga Supremo bayan, no? Okay, pumunta ka sa UN para mag-protest po mga kaibigan ang Bishop Desmond Tutu ng Africa mga Supremo bayan. Ito'y laban po sa apartheid ng Africa. Ang mga kasaysayan dito ang Bishop ito mga Supremo kababayan, no? He was cautious, they were telling us only that he hoped would be a compromise to the birth war. 2 hours later, he told me a television interview for the first time that the force were to be used. A second Security Council resolution with an explicit authorization of war would be required, but refused to say that war would be illegal without such authorization. Okay. Or that United States and Britain would be international outlaws if they launched such war. And he never took the opportunity to acknowledge that the UN was at that moment a partner of the 14 million plus people flooding the street of cities around the globe po mga Supremo bayan. Yan po
ang mga kasaysayan po ng yumaong itong kopya ng mga kabayan, no? Kopya finally made his important statement about the legality of war in September 2003, a month after 22 UN staffer, including his close friend and special envoy Sergio Vieira de Mello were killed in a massive car bomb attack on the UN headquarters in Baghdad. Their month of resistance to the war, the UN had finally closed under US pressure and accepted the new reality by deploying a major nation in Iraq operating under US occupation. The global organization appeared in many part of, or at least collaborating ways with the invasion force ng Supreme Bayan, no? Okay. American pressure on Annan was not surely in the area of war and peace. And Washington was not only disappointed with Annan leadership, the Bush administration was certainly delighted with the Annan embrace of private sector partnership, designed to shift a significant around the UN influence away from the government and toward cooperation. In July 2000, Secretary General announced the UN Global Compact, allowing cooperation, including some of the world's biggest violators of internationally recognized human rights, to wrap and serve in the UN flag and the use of the UN image that blew us their reputation. It was certainly coincidental that the Global Compact was announced 6 months earlier at the Davos and Celebration of All Things Corporate, the World Economic Forum, even companies, the most abusive labor, human rights, and environmental protection record to join with no enforcement from mga mga bayan, no? Okay. Without enforcement of any UN commitment mga suki mga bayan, okay. Nag-shift si Annan sa mga global mga suki. By 2005, Washington Post executive within the Secretary General Cabinet, orchestrating the ouster of Chief of Staff Iqbal Risa, was Annan toward a more dependent U.S. role for mga suki mga bayan, no? The role and his replacement, the UN Development Program Chief Malok Brown. Malok Brown had been viewed as Washington man since moving to the UNDP mga suki mga bayan from the World Bank, where he headed public relations for mga suki mga bayan. No? His appointment was widely understood at the UN headquarters to be aimed at pacifying Washington and shipping the UN away from even hint of defiance of U.S. militarism and hegemony mga suki mga bayan. No? According to Malok Brown himself, getting the US-UN relationship prepared is key, and his job was to get Kofi Annan on board to do not judge that suki mga bayan. Toward the end, the giant New York peace rally in February 15 to 08, a brief history broke
on the AP war. Said, rattled by the outpouring international war sentiment, United States and then began reworking a draft resolution Saturday to authorize force against Saddam Hussein. Diplomats speaking on condition of anonymity said the final product may be a sober text that does not explicitly call for war mga suking babayan. Ano? Okay. It was a stunning and acknowledgement of Washington's ability to force the UN to back down. Okay. And of the global institution own insistent on the remaining as the best foreign minister had urged the day before, an instrument of peace and not to war. Kofi Annan didn't respond from mga suking mobile. Matikas din eh. Okay. Matikas din po pressure ng US pa itong si Kofi Annan, no? The UN stood fast. The Security Council approved the use of force and war was launched without authorization. Kaya illegal lang pag-atake po sa Iraq mga panahon yung mga suking mobile, no? It was illegal, but it was launched nonetheless, laying waste of the people and counter Iraq and destabilization the entire region mga suking mga bayan. No? Walang authority pong UN pag-gera po sa Iraq mga suking mga bayan. No? Against po si Kofi Annan po mga suking doon sa pag-atake po sa Iraq. 2 years after the invasion of Iraq, the US-led war region Kofi told the Madrid conference, we cannot compromise on core values, human rights, and the rule of law. Must always be respected ng mga suking mga kabayan. Must always be respected. He had led the UN through the 8-month period in which won the US war. If he had been just a little bit braver, okay, no? If he had been just a little bit braver, just a little bit less willing to compromise sa mga suki. Yan po ang kritikan ni Secretary Kofi Annan, no? Perhaps the thing would have gone just a little bit differently, but Kofi will be remembered for having understood the vital potential of the UN to challenge and empower mga suking mga bayan. And however flawed the effort for using it at the time, try to make the world just a little bit more just mga suking mga bayan. No? Kaya nga, sa panahon niya, ay promote talaga ang equality po sa buong mundo ng mga suking mga bayan. No? Ayan po ang kasaysayan nakahap natin po kay Secretary Kofi Annan mga suking mga bayan. No? Ayan. Kami talagang pressure sa kanyang panunturan po mga suking mga bayan. Pero hindi siya matitinag mga suking mga bayan. Sinabi niya na illegal po pag-atake po ng Iraq sa mga panahon po, walang authority ang UN organization mga suking mga bayan. Ayan. Kasaysayan yun. Maalala po ang panindigan po ng favorite of Ghana, favorite son of Ghana, Kofi Annan po mga suking mga bayan. Di kasunod yun, ay naging yung Vice President po si Barack Obama mga suking mga bayan. No? Okay. Nanindigan din si President Barack Obama illegal po pag-atake po ng Iraq mga suking mga bayan. No? Okay. Ayan.
Ayan po ang kasaysayan ng mundo, no? Ayan po. Grabe. Ayan. Ang kasunod na balik natin na sabi po anak ng Pangulo si Inday Sara Duterte, dying Duterte Sara say Joma claims not rational. Bakit kaya yun? Andali lang. Bakit na ito? Ayaw na. Ayaw na. Ang administration ng ay malaki sa may kongresoryan at naunang politika, komentaryo at balita ang programa ito'y patas sa lahat. Walang tinikilingan, walang tinatangkin at walang tinatangkitan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kapahaminan at trabaho lamang. Noong mga panahon yon, lugmok ang ekonomiya ng Amerika, mga suking mabayan. No? So, unti-unti binawi po ng first African American President, mga suking. Wala, bagsak sila mga suking sa Iraq War po, mga suking mabayan. No? Lugmok ang ekonomiya nila, talagang bagsak ang ekonomiya ng US po, mga panahon yun na naggera po sa Iraq. No? Pumasok ang Obama administration, pagitan po ng diplomasya ng inabat niya, unti-unti makabawi po ang Amerika sa panahon ng mga suking mabayan. No? Sa dalawang termino niya, bilang Pangulo po ng Amerika, mga suking mabayan. Okay, bakit yan? Basahin natin ang balita ito. The President Dr. Davao City Mayor Sara Duterte Carpio, it decides Tuesday Communist Party of the Philippine founding chairman Joma Sison, who claimed that the chief executive has slipped into a coma. Okay. In a statement, Duterte Carpio first recalled how Sison sent her chocolates in a note some years ago. A surprise that sent a rational and pleasant message. No precision and fictitious claim. Duterte's heard Duterte Carpio said, I got her thinking whether it was still the communist leader who made the claim or maybe it's only his caretaker, mga suking mabayan. No? Pero accounts ni Joma Sison yun, Inday Sara Duterte, mga suking mabayan. No? Kahit pa sino magawa yun, account niya po mga suking mabayan doon. Kung parang siya rin ay magsabi yon, Inday Sara Duterte po sa kalagayan ng state, ng hurt ng inyong papa po mga suking mabayan. No? In a recent post about the dying President Rodrigo Roa Duterte, it's not rational. And napaisip ako kung siya ba ang nagpo-post o baka kaya na lang ni Joma Duterte Carpio said, mga suking mabayan, no? Okay, alam mo, pagkakaon mo ginagamit, wala ka, hindi ka makatinay, ikaw ba o ibang tao gumawa niyan, basta account mo, wala ka talaga magawa, mga suking mabayan. Okay, parang official yun, pag gumamit ng social media, parang ikaw rin ang maglagay yun, mga suking mabayan, no? Inday Sara Duterte. Ang administration ng balita ay sa may supang-kastoyan na politika, komentaryo at balita ang programa ito'y patas
sa lahat. Walang pilihan, walang kinakamihan, at walang kinakamihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho lamang. Okay, it got me thinking whether he posted it or it was posted only by his caretaker ng Suking Mabayan. Kahit pa mag-post yun, black propaganda pa ron para masira ang inyong tatay Inday Sara, no? Kasi very yan eh. Pag mga ganyan hurt na itinitira sa iyo ay very seryoso na yon Inday Sara ng Suking Mabayan, no? So, kina-counter naman ng kampo ng Pangulong Duterte, pamagitan po ng Nisa Bongo, ay pinapakita na talagang malakas pa sa kabayo si Presidente mga Suking Mabayan, no? Okay. Live na live yon sa loob mismo ng palasyo mga Suking Mabayan. Pinasinungalingan ng palasyo po yung kalusugan ng Pangulo na ay sakitin siya mga Suking Mabayan, no? Okay. Ayun. Talagang nakagambala yun mga Suking Mabayan, no? Okay. Mabuti, nag-action ng palasyo. Pakita po, may kaharapang Pangulo po ng isang bisita niya mga Suking Mabayan, no? Okay. Sa loob, sa table po ng palasyo, parang sa kainan yung mga Suking Mabayan, no? Okay. My guess is the rate that he or his caretaker is unraveling. He will soon say, President Rodrigo Duterte is not human, but an alien in the form of Rodrigo Duterte, siya po mga Suking Mabayan. Okay. Okay. Pangamba ng mga tao na kung masakitin ng Pangulo mga Suking, ay delikado mga Suking Mabayan, no? Okay. Season claim in the Facebook, post last Sunday that the President has fallen seriously ill and has received a report that the Chief Executive has gone into a coma po mga Suking Mabayan. Ano na, kung ganon Inday Sara, problema tayo mga Suking Mabayan. Pero napatunayan talaga na hindi ito yun sinabi ni Joma Season mga Suking Mabayan, no? Okay. The human leader claim have seen been debunked pwede na kanyang and the President himself ang mga Suking Mabayan, no? So, hindi ito po ay seriously ill ang Pangulo mga Suking Mabayan, no? Pangulo natin. Maaari masakit mga tuhod, katulad ko. Maaari masakit mga katawan, katulad ko rin. Mga ganun lang ata mga Suking Mabayan, no? Okay. Kasi ganun eh. Minsan hindi ako makatayo dahil masakit po ang tuhod ko mga Suking Mabayan, no? Masakit ang katawan. Ganun na pag ay dumarating sa iyo mga Suking Mabayan, no? Pero hindi naman ay totally down po mga Suking mga kababayan. Maraming talaga comment, no? O ito, dito naman may isang comment, no? Sunod-sunod yung mga comment na patungkol ko kay Duterte. Ayun naman kay Trillanes, Duterte will not die easily. Grabe talaga ito si Trillanes, no? Okay. Baka birada talaga ng birada ito. Nakita ko kapag, no? Itong si Trillanes po dyan po sa paggunita ng death anniversary po ng yumaong Senator Benigno Ninoy Aquino Suking Mabayan, no? Diyan pa rin ang dating Pangulo si Benigno Simeon Aquino mga Suking Mabayan, no? Naman. Okay, nangako po sa mga oposisyon, siya po ay manguna ay mag-lead sa kampanya po ng mga oposisyon sa midterm election mga Suking. Maganda,
election talaga kayo sa mag-aaway po mga suking mabayan. Yun ang maganda eh. Mag-election sa kalan po ng isang democratic institution mga suking mabayan. Yan ang maganda. Ay baka short-end manalo ang mga sinusuportahan ng mga suking mabayan. Ang sabi niya ay dapat ay magkaroon po ng check and balance ang government ng suking mabayan. No? Tama naman. Okay. Sige lang. Basta sa ngalan ng election, wala tayong problema po mga suking mabayan. Huwag lang sa ngalan magkagulo po mga suking mabayan. Pero mga election, okay lang yan mga suking mabayan. No? Okay. Kung pangako ng Pangulo ay clean election mga suking mabayan. At sa binuri din, ang katapangan po ng former Senator Ninoy Aquino ng Pangulo po, dapat daw maraming katulad ni Ninoy Aquino mga Pilipino mga suking mabayan. Sino kaya ang gusto nun? Meron pa ba? Okay, mga suking mabayan. Wala na. Trillanes Duterte will not die easily po mga suking mabayan, no? Opposition Senator Antonio Trillanes before said he did not entertain rumor of President Duterte being comatose. He believed that the chief executive will live long po mga suking mabayan. Kaya nga, hanggang matapos ang 2022, ang Pangulo natin ay manatili po malusog ang Pangulo mga suking mabayan, no? Trillanes po. Ako rin ganun din ang Trillanes, no? Okay, hindi ko na isin po dapat mawala ang buhay mamatay ang Pangulo before his term ended po mga suking mabayan. Dapat ay manatili pa rin sa kanyang tungkulin po ang Pangulo, no? Okay, and no, Duterte with saying not die soon po mga suking mabayan. Okay. Okay. Okay, nangitim ang Pangulo, no? Ano lang yan eh, mangitim siya. Ako'y naniwala na si Duterte yung masamang tamuyan. Naku, matagal na mamamatay yan. I believe that Duterte is like a weed. He will not die easily. He said in an interview during the commemoration of the 35th death anniversary of the former Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. at the Manila Memorial Park in Paranaque City, suking mabayan. Okay. Instead, Trillanes claimed that the rumors on Duterte being in the state of coma came from the palace itself, alleging that it was on the gimmicks from mga suking mabayan. Yan po ang paniwala ng Pangulo ng Senator po ng oposisyon ay gimmick lang po ang ginawa po ng itong magkunwari po ng kasakit ang Pangulo po mga suking mabayan. For all you know, the rumors about such coma came from them. I think it was a gimmick. That's why I did not react to that. He said, the public added, did not call or claim about the president supposed deteriorating health for mga suking mabayan. He said more than Duterte's mental health should be looked into more than physical health for mga suking mabayan. Naniniwala ako na base sa mga pulisya at pananalita niya, ito ay may tama sa utak ng mga suking mabayan. Grabe naman itong si Trillanes, no? I believe that based on his policies and statement he has mental health problem, he said mga suking mga kababayan, no? In a television interview, Tuesday, Senator Kofi said the palace should not release a medical bulletin to respond to rumor about President health for mga suking mabayan. Sandali lang. Ang Homeowner Station ng Manila, malaki sa Major Congress Pagyan at now,
politika, mapapinong komentaryo at balita ang programa ito'y patas sa lahat. Walang pinipilang, walang kinakampihan, at walang pinapamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho. Okay. Continue na natin ang kaso ng Pangulo, no? Mga issue na serious sa ang Pangulo ay Malacanang should not be raised to the list in medical bulletin as a reaction to its and every question President Duterte's health, especially if it is baseless, he said Pangasuki mga kababayan. Doon kasi sa statement ay napagod ng Pangulo Pangasuki, pero hindi napagod dahil sa seriously, napagod siya dahil po sa issue ng dominated action sa pamahalaan Pangasuki, sa mga kapusupisan po ng pamahalaan Pangasuki mga bayan, no? Okay, doon sinundan yan ng mga kritiko mga suki mga bayan, no? Ayan. Dahil napagod na raw siya sa pag-supo ng katiwalian sa pamahalaan po mga suki mga bayan. There is a medical bulletin based on claims he said would only encourage the deceptive releases about the president's well-being. Okay. Well-being. When he said the palace is duty bound to inform the public should president is indeed diagnosed with a serious illness by a doctor, it will eventually come out if he is really sick. He said repeating that Duterte is very healthy po nga suki mga bayan. Base po sa pinakita ng latest video blog ng Mongo po ay kita natin ang paano po kalakas ng Pangulo, no? Doon tayo magbasa ng suki mga bayan kung talagang magkasakit. Hindi natin makikita ng ganun po ang Pangulo. Tapos live na live po mga suki mga bayan inalabas ni sa Bongo, no? Ang aking favorite number 1 senator mga suki mga bayan. Okay. Yung pagsabi-sabi ko kanya, ay maraming sumusunod po mga suki mga bayan, no? Number 1 senator ay marami talagang sumusunod pag ako biro-biro ganun mga suki. Tingnan mo, ang lalo sumikat po itong si Bongo, no? Okay. Biro-biro lang. Pero sa karamihan ng sumusunod sa social media natin, ay maaari po magkatotoo yan mga suki mga bayan, no? Appointment ng Special Assistant President Christopher Bongo gave a Facebook video Monday. Yung nga, video blog ang tawag yan, no? Video Monday night, President Duterte himself denied being state of coma, as earlier claimed by communist leader Professor Jose Maria yung season mga suki mga bayan. Prior to this, presidential spokesperson Harry Roque reiterated that the palace do not release a medical bulletin as he maintained that the president is not sick po mga suki mga bayan, no? Ayan. Ang buong mga special team balita ay malaki sa may subang kasalukuyan at naunang politika, mapapinong komentaryo at balita ang programa ito'y patas sa lahat. Walang pinipilang, walang kinakampihan at walang pinapamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Ayon naman sa leader po ng Senado, President Vicente Soto III called season claim fake news. Fake news daw yun. Saying that the rebel leader gave the due to his miserable life kung ano suki mo ba. Fake news, no? Okay. Okay. Fake news, no? Ang sabi po ng
kampo ni Vicente Soto, mga suking mabayan, no? Okay. Daming balita, no, sa kalusugan ng Pangulo, mga suking mabayan, no? Marami na talagang manalangin po. Suking mabayan, no? Ex-President Aquino, no need natin yan, no? Talagang ex-President Aquino, Duterte, no need to answer question on her every time, mga suking mabayan, no? Manila former President ng Benigno Aquino Duterte na Tuesday said that Rodrigo Duterte has to brief his cabinet about his former suking mabayan, no? The chief executive need not answer every time it is a question for Marsuki. The cabinet must be fully aware of the hair of the president, that mandated by the Constitution of the third quarter during the commemoration of his father, former Senator Ninoy Aquino Jr., the 50th anniversary at the Manila Memorial Park in Praia City, Bayan. Hindi kailangan kasi yan eh. Pinaka-delikado pala mga suking mabayan, no? Ang Buhol Station ng Dayatio ay malaki sa may subong kasalukuyan at naunang mga politika, mga opinyon o komentaryo at politika ang programa ay para sa lahat. Walang pinigilan, walang pinakampihan at walang pinakamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kapakanan at trabaho lamang. Sabi ng former president, kung walang issue, kayang-kaya sagutin. Palagay ko naman, importante rin yung para mapakalma yung bayanan, na para maging klarong-klaro at maliwanag na maliwanag isa't kung mga suking mabayan. If there is no issue that can be answered, I think it is also important to calm the people and make it a mga suking mabayan, no? Mga tagapakinig natin. Aquino was also rumored to have had heart problem during his term. Said Duterte does not need to answer a question about his each time question raised mga suking mabayan. Okay. Former president, mag-advise sa president sa kasalukuyan presidente ng suking mabayan, no? Okay. Issue din kasi siya no? Maraming aktividades. Ang presidente maskin hindi sagutin yung accusation ni Joma. He said, referring to Joma Maria Sison, founding chair of the Communist Party of the Philippines, who recently claimed that 73 years old that he was in a coma, pumasok yung mga sa kama raw, hindi si coma. Sa kama, sabi ng policy pumasok, hindi coma siya. The president has a lot of activities. He cannot to answer Joma accusation. Naka-test siguro diyan nung kampanya, hindi naman ganon kalayo ang kampanya nung kampanya. At may panahon ba na hindi siya nagawa yung mga commitment, yung mga appearance niya, wala naman akong narinig na ganon at mga suking mabayan, no? The best test there is the campaign period. It was not too long ago, was this time, then that he was not able to fulfill commitment appearance. I didn't hear any from mga suking mabayan. Okay. Ang Buhol Station ng Dayatio ay malaki sa may kasalukuyan at naunang mga politika, mga opinyon o komentaryo at politika ang programa ito ay para
sa lahat. Walang hinihiling, walang hinihiling, at walang pinapanigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahamilan at trabaho lamang. Okay, mahaba pa ng pagbalitan natin mga suking bayan, no? It said what the job of the president is heavy. Support from the people usually become an energizer from mga suking Aquino at Jordi to deal with the speculation of the state of research during his time as president. In 2015, at the height of the investigation into encounter at Mama Sapano were for state to died, Aquino was rumored to have collapsed. At Malacanang official then insisted that he was healthy for mga suking bayan. No? He was also known to be a chain smoker. Aquino's successor Duterte, the order to be elected president is now allegedly sick and blind, according to critics. But his spokesperson said the president is fine and well back in his hometown Davao City. Is joining the Kadayawan Festival activities mga suking bayan. Nabulo na tayo. Ang buhay special team balita ay tumalay sa Nation Congress sa Lakuyan at naon politika, matatinong komentaryo at balita ang programa ito sa lahat. Walang hinihiling, walang pinapanigan at walang pinapanigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahamilan at trabaho lamang. Okay, but that also went live on social media networking site Facebook on Monday evening, where he said it was season with sick and that the government of the Netherlands, where the communist leader has been in exile, had been complaining because of his hospital bills from mga suking bayan. Okay, no, maraming bill bayarin sa hospital po ni Joma Sido. Watch Duterte goes live on Facebook plus Joma season mga suking mga bayan. Okay, daming balita. Now, Robredo ready to take Duterte's place mga suking mga bayan. Handa po ang biyuda po mga suking mga bayan. Ang buhay special team balita ay tumalay sa Nation Congress sa Lakuyan at naon politika, matatinong komentaryo at balita ang programa ito sa lahat. Walang hinihiling, walang pinapanigan at walang pinapanigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahamilan at trabaho lamang. Okay, Vice President Danilo Bredo is ready to take the place of President Rodrigo Duterte anytime in case he become indisposed. The spokesperson said on Tuesday mga suking mga bayan. Manalangin natin ito nila alinglening mga suking mga bayan. No? Okay, manalangin na mawala na po sa mundo ang ating Pangulo. No? Grabe. Buhay po mga suking mga bayan. And then sabihan na Israel Civil mga suking mga bayan. No? So noong tinanggap pa lang ni dating Congresswoman Danilo Bredo
ang hamon na tumakbo bilang Vice Presidente. Kasama na doon yung pagpapahayag niya na kanyang kahandaan po at lalo na ngayon, 2 taon na siyang Vice Presidente, Vice President spokesperson, Barry Gutierrez said. So, handang-handa po, no? So when then, Congresswoman Lenny Robredo accepted the challenge to run as Vice President, part of that was her readiness, and especially now, she has been the Vice President for 2 years for mga suki mo bayan, no? Ang mga restriction ng balita ay malaki sa mga sa kapulian at naon. Mga politika, mga tinong komentaryo at balita ang programa ay para sa lahat. Walang hinihilingan, walang kinakampihan, at walang pinapamitan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa pamilya at trabaho lamang. Okay. Natatawa ko, no? Klarong-klaro na sa kanya kung ano ang kanyang trabaho. Klarong-klaro sa kanya kung ano ang sinumpa niya sa ilalim ng Constitution ng Masuki. So, walang duda. Handa si BP Lenny kung ano man ang mangyari piadet Masuki. Handang-handa po ay maging Pangulo po si Aling Lenny Masuki Mabay. This is very clear to her what is her work. It is very clear on what she had taken under the Constitution. So no doubt, BP Lenny is ready if something happens. The Robredo made the assurance a day after rumors circulated that the chief executive entered into a coma because publicly claimed by communist founding leader Jose Maria Joma mga suki mabayan. That already addressed this by appearing in a Facebook Live video showing the state of his head to the public for mga suki mabayan. Under the 1987 Constitution, the Vice President is on standby to take over the presidency if need arises for mga suki mabayan, no? Article 7, Section 8 of the Constitution say that the Vice President shall serve the remaining days of the President's term in case of death, permanent disability, removal from office, or resignation mga suki mabayan. Yan mga tatlong bagay po mga suki mabayan in case of death, permanent disability, removal of office, or resignation mga suki mabayan. Gutierrez, a former Akbayan representative, said the public must be informed about the third condition, the spare claim of his illness from mga suki mabayan. Buhay na buhay pang tao, no? Naku, talagang. Ang mga restriction ng balita ay malaki sa mga kasalukuyan at naon. Mga politika, mga tinong komentaryo at balita ang programa ay para sa lahat. Walang hinihilingan, walang kinakampihan, at walang pinapamitan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa pamilya at trabaho lamang. Sa dulo naman, ang kailangan sigurong mag-comment yung kanyang ang pagkakaintindi po sa Constitution. Sila ang required na inform ang publiko kung ano ba talaga yung state ng health ng Presidente mga Instead, at the end, it is Malacanang that should comment, I understand Constitution, they're required to inform the public about the real state of President Health for mga suki mabayan. Okay, ngayon, may mga lumalabas ng bali-balita. Siyempre, hindi namin papakinggan yan.
hintayin namin yung pahayag ng palasyo. Gaya ng required silang gawin sa ilalim ng ating Constitution niyatin. There are reports that are coming out right now. Of course, we won't listen to that. We would wait for statement from the palace like they are required under the Constitution. Ayan po. Okay. Kaya nga, pagkagaling sa palasyo po, official yan, mga statement, mga sukibabayan, no? Okay. Lalo na kanila kay Roque, kanila sa Bungo, ay official po mga sukibabayan. Okay. Kung ano talaga ang tunay na kagaya ng state of the art na natin Pangulong mga sukibabayan, no? Ayan. Ang orasan natin, alas 11 ng mga sukibabayan. Mga pa na, no? Okay, isang oras na. Dami talaga puro kalusugan na, no? Ano manalangin ng iba pong mga suking mabayan, no? Ayun naman ito po mga suking mabayan na Cabinet must fully aware of the data set. Then, Noynoy Aquino mga suking mabayan, no? Former President Benigno said, the public should be informed regarding the President Rodrigo Duterte's economic decline of the exiled community leader Jose Maria Jomasison. The President has fallen into a common mga suking mabayan. At the interview during the commemoration of his father's death, the President in Manila Memorial Park, former Chief Executive said, it is in the 1987 Constitution, the public should know the health status of the President. By the Constitution, the Cabinet must be fully aware of the health of the President that mandated by the Constitution, Aquino said. He added that it's important that the people know clearly that there's no health issue po mga suking mabayan. Okay. Ang buong restriction ng Bella ay malaki sa Supreme Court at Annan. Mapabalita, mapapingan o komentaryo at balita ang programa sa lahat. Walang pinigilan, walang kinakampihan, at walang pinapalitan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahaminan at trabaho lamang. Talagang pagkamatayan sa lubong talaga, no? Kung wala namang issue, kaya naman sabihin, ang important tama ang sambayanan na talagang klaro-klaro at maliwanag sa bayan. If there is no issue, this can be easily be answered. What's important is that the public clearly known about the issue Aquino said. Presidential spokesman Harry Roque earlier said that they would still verify with the President, they would be releasing his medical records to the public for mga suking mabayan, no? Balance natin ang balita, no? Duterte and coma rumors, matagal pa mga suking mabayan. Yan po ang Pangulo naman. Ang buong restriction ng Bella ay malaki sa
supong kasalukuyan at mga politika, mga komentaryo at balita ang para sa lahat. Walang tinigilan, walang kinakampihan, at walang pinapamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Ayon po kay Pangulo, President Rodrigo Roa Duterte is telling everybody he is not going away anytime mga Sotimuel. Hindi pa raw. Sabi ni Pangulo mismo, no? At the gathering of the Visayas Municipal Mayor in Cebu City Tuesday, the President responded to rumors that he was in coma, saying he was going to be around for a while. Kumatose dyan, kumatose matagal pa, ako, I'm not going to die soon. He said mga suki mga bayan. Parang si parang si Trillanes. On Monday, Special Assistant to the President Bongo shared the video of Duterte who said, Joma, ang wish ko sa buhay, maski wala ka ng silbi sa mundo ito, ay mabubuhay ka pa rin ng 100 years mga suki mga bayan. Okay, Joma, my wish in life, even you serve no purpose anymore in this world, is that you live for 1,000 years mga suki mga bayan. Wala na yun. Yung mga panahon ng propeta ko, mga ganun panahon mga suki. Tayo maswerte, kung makabot ka ng mga goals talaga, pag makabot ka ng 60 katulad natin, 61, 63, hanggang katulad ng mga presidente, 73, hanggang 100 years o 80 years, swerte na po mga suki ang buhay natin. No? Ako, sayang-saya ko, makabot ako ng ganitong buhay mga suki, ay senior citizen mga suki mabayan. Very masaya ko mga suki mabayan. Akala ko hindi ako wahap ng ganitong senior citizen mga suki mabayan, no? Napakasaya mga suki. Ang mga mukha natin ay may mga pilintis na po mga suki mabayan, no? Dapat masaya ka, bonus yung mga suki mabayan. Okay. Kaya nakakalwa ko, medyo batang-bata kung di mga suki mabayan, no? The president did say, however, he was in a constant pain from a motorcycle accident he had year back on a scale of 1 to 10. He said pain he experienced, it was 7 po mga suki. Kaya kahit, kasi may mga kamot po makalunas mga suki ng mga babayan. Okay. Kung nga, halos hindi makatayo minsan eh. Okay. Sakit ng tuhod po mga suki mga bayan. Pero okay lang. He said he's already ready for him to ride the plane as he often gets this from the suki mga bayan, no? May hilo siya. Okay. Ganoon talaga. Ang buong special team ay malaki sa mga supong kasalukuyan at mga politika, mga komentaryo at balita ang programa ito para sa lahat. Walang tinigilan, walang kinakampihan, at walang pinapamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Okay, wala kaya mga sa mga plane ba, yung mga passenger plane natin na katulad ng mga edad katulad natin ay hindi nadadaan sa hagdanan po mga suki babayan? Yung bubuhatin na lang paakyat po sa taas, wala ba kaya ganun, hindi kaya na-invento po ng gumagawa ng aeroplano ng mga suki babayan? Katulad ng presidente, medyo may edad na, nahilo na pag-maakyat ng hagdanan ng aeroplano po mga suki. Wala kaya para lang buhatin na lang parang elevator o kaya escalator para akyat na lang sa taas, hindi na mag-force po magdaan pa po mga suki mga bayan.
Dapat meron ganun eh. Okay. Para sa mga official natin, may mga edad ng mga suki mga bayan, no? Hindi lang sa pari na pati sa senior citizen, for senior citizen mga suki mga bayan. Kaya dito sa aking page, natanong ako, may parking ba ng para sa senior citizen? Ang mga establishment niyan? Okay. Kaya tanong ako mga suki mga bayan, no? Okay. Kung may mga ganun po parking para sa senior citizen, dapat yon ang mga commercial plane natin meron pa sa senior citizen, magakyat ko mga suki mga bayan, hindi na dadaan sa hagdanan. Kasi ang mga senior citizen, malambot na po ang tuhod mga suki mga bayan, no? Masakit na. Okay. Dapat yun may gawaan ng mga developer ng aeroplano para sa senior citizen mga suki mga bayan. Okay. Despite this, the President said his doctor had advised him not to constantly take painkiller and told him better to come to terms with your body po mga suki mga bayan. Mas lalo ka pag mag-inom kasi ng gamot, mas lalo ka ay nanghina po mga suki mga bayan, no? It was the President's first speech after the Communist Party of the Philippines, CCP, founder Jose Maria demonstration, claimed that will slip into a coma on Sunday po mga suki mga bayan. The President hit back since a former professor in his speech, which lasted 2 hours, calling him a refuge in Norway. We are availing of the funds of the Norwegian people. You do not pay anything. You are staying for free, and you are sick and with cancer. You are sick with cancer, in and out of the hospital. Lumipat ka na, you should move as another country to accept yung suki mga bayan. Okay, maraming bill pala itong si Professor John Assison po mga suki mga bayan sa Netherlands. You are a rebel, that is a freeloader, stop it, mahiya ka naman. And something he said po mga suki mga bayan. Mabigat kasi ang tirada ni John Assison na nakalusugan po ng Pangulo. Ang Bureau Special Team Manila ay malaki sa mga subang kasalukuyan at Annan. Makapolitika, makatingnan, komentaryo at balita ang programa ay patas sa lahat. Walang pinilihan, walang pinakampihan, at walang pinakamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makahamilan at trabaho na. Okay, Duterte also called the season a discredited communist leader. You are not a man, you are talking nonsense. Yung mga leader dito sa communist, hindi na naniniwala sa iyo mga suki mga bayan. The communist leader here don't believe you anymore. You are a discredited leader, he added. The chief executive also reminded mayors not to ally themselves with the CCP. Please do not associate yourself with the Communist Party of the Philippines. Never give them aid, never give them favor. It will be to your charging at the end of the day, he said. According to the communists, he said, could cost them everything, including their power over the local police. The other decision will never win against mga suki babay. You will never win. I will assure you, pag nakita kita sa impyerno, sampalin kita mga suki mga bayan, no? Okay. If I see you in hell, I will also slap yung mga suki mga kabayan, no? He said mga suki mga bayan. Okay. Ang
Ang bukod mga restriction ng balita at malaki sa munisipyo sa Lakuyan at Annan. Politika, opinion, komentaryo at balita ang programa ito sa lahat. Walang kinikilingan, walang kinakampihan at walang kinakamihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makahamilan at trabaho lamang. Okay, yung magbalak po mga kandidato ito, clean and selection po mga suking mga bayan, no? Mga may balak po mga kandidato diyan, sige na. Ayun, may mga saving ng mga suking mga bayan, pass na kayo, clean and selection. Which the President made a reference to the upcoming midterm election, assuring Filipinos that it would be clean. Voting will be done fairly, clean and honest election. Walang partido-partido, there will be no parties. Your votes will be counted and it will be counted correctly, he said. He warned politicians against starting private armies, and he said he was not asking for anyone's loyalty, merely that they abide by the Constitution. Wala na mga kung kapartido talaga, he said. Earlier, former President Benigno Aquino, the judge delivered his speech in Quezon City, where he asked people to take part in the midterm election, mga suki, mga kabayan. Kung sa ngayon tayo sa takbo ng bansa natin ngayon, iboto po ang kakampi ng administration, pero kung hindi sa ngayon, hindi lang iboto ang ating mga kandidato, ikumpanya nyo sa pasila. Takasin ninyo ang magdadala ng check and balance sa gobyerno, Aquino said. Francis, if you agree, the country is being run, both the allies of the administration, but if you disagree, don't just vote for our candidate, campaign for them, strengthen those will get the so-called check and balance mga suki in the government. Okay. Ayan po ang advice ng former President Benigno Aquino, retired po mga suki ng bayan. Bagay tama, no? Balitan ako sa Australia po mga suki ng bayan. Okay. Balitan ako sa Australia po mga suking mga bayan, no? Okay. Okay, mga suking mga bayan. Balita Australia, mga suking mga bayan. Sa aming balita, no? So, si Turnbull ay bumalik sa kapangyarihan mga suking mga bayan. Basahin natin ito. And you can add also two more venture to the list. Minister for International Development and Pacific Concetta, Pierre Rambanti West, and Minister for Law Enforcement and Cybersecurity, Angus Taylor, had just offered to resign mga suking mga bayan, no? Reshuffle na. Including Peter Dutton, the 5 resignation premiers, the leadership ballot. Sa resulta ng botohan, no? Okay, the news still understands Malcolm Turnbull. Prime Minister Malcolm Turnbull has only accepted the resignation of Mr. Dutton at this stage from mga suking mga bayan, no? Okay, all right. We've got two more updates on the situation at Parliament House for you. First, another assistant minister offered to resign, Jed Cecil Hunt is joined
release, meaning a total of 6. Prawn venture have put their hand up to step down mga suking mga bayan. Hindi sumusuporta po sa new mandate po ni Prime Minister Malcolm Turnbull. Nag-resign po mga suking mga bayan. The ABC, the news understand the Prime Minister is not accepting resignation other than Peter Dutton. The basis will rather heal one and more on mga suking mga bayan, no? Ayan. Then, how many front, yung mga team, yung tawag nila yung team, front venture ng mga suking mga bayan, no? Yung team ng Turnbull po mga suking, ang tawag na sa kanila ang team ba? Parang Team Duterte sa kanila, front venture po mga suking ang tawag na kanila. Have now offer to quit in the wake of yesterday leave spill po mga suking babayan. Hindi ko man tinanong anong leave spill. The latest is Minister for Citizenship, Touch, who tendered his resignation last night, agreed to stay on mga suking mga bayan. No? Ayan. Peter Dutton is making no secret of the fact that he is considering challenging Malcolm Turnbull again po mga suking mga bayan. No? Okay. He was asked in a radio interview if he was working at the phone to win support. His response, of course, I am. Ayan po mga suking mga bayan. No? Ayan po ang latest shake pagpalit po ng tao po sa front venture, itong team Prime Minister ng Australia po, liberal. Itong si Prime Minister Malcolm Turnbull po mga suking mga bayan. So, magpalit sila ng mga tawag po mga suking mga bayan. No? Sa loob mismo ng party nila, ito po sa padaapos lang ng election po ng Australia. Yung mandate naman kay Malcolm Turnbull po mga suking mga bayan. No? Okay, ang orasan natin, tama na? Alas 8:33 mga suking mga bayan. No? Okay. Hindi kaya matapos po ang balita po mga suking mga bayan. No? Daming balita ito. Tinutukan natin po ang health ng Pangulo mga suking mga bayan. No? Puro mga chismis yan mga suking mga bayan. Yan po ang balita natin mga suking. Tingnan natin anong petsa ngayon. 22. Pizza 22 mga suking mga bayan. No? Tingnan natin ang latest po ng balitang hangin. Ang baba na rin ng balita na. Ay, may bangko nga suking mga 3 hours ago. Tingnan natin ang balitang hangin po mga suking mga bayan. No? Sandali lang. Para makabalita tayo ng hangin mga kaibigan. Daan-datan natin ng mga gamit natin. Baka masira po mga kaibigan. Hours, latest mga suking mga bayan. No?
Base po sa ating latest satellite image, wala pong bagyo o low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ang winter system na umiilan o nakakapekto po sa ating bansa ay ito pong southwest monsoon o habagat. At ngayong araw, patuloy pa rin po ito nakakapekto dito po sa kandurang bahagi ng Luzon. Samantala, may minomonitor po tayo ngayon, dalawa pong bagyo. Ito po ay ang bagyong si Soli, isa po itong typhoon. At ang isa naman po ay si Maron, ito rin po itong typhoon. Parehas po itong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, may minomonitor din po tayo rito. Isa po itong circulated, hindi pa po ito low pressure area. Yung nga lang po, dahil nasa dagat po ito, posible rin po itong maging LPA sa sunod na mga araw. Samantala, as of 3 a.m., ito po bagyong si Solid ay nasa layo 1,245 kilometers hilagang silangan ng dulong hilagang Luzon. Ito po ay may lakas na hangin na umaabot ng 160 km bawat oras at bugso ng hangin na umaabot ng 195 km bawat oras. Kumikilos po ito hilagang kanluran na may bilis na 25 km bawat oras. Ito naman po yung forecast ng bagyong si Sulit sa inaasahan po ito na hindi po ito papasok sa Philippine Area of Responsibility. Kahapon po ng hapon ay naglandfall po ito dito po sa katimpugang bahagi ng Japan at pagdating naman po ng Huwebes ng umaga ay maglalandfall naman po ito dito sa may katimpugang bahagi ng South Korea. Samantala, kung bagay naman po si Maron, isa rin po itong typhoon. Sa ganyan, po ang lakas na hangin dito. As of 3 a.m., ito po ay nasa layong 2,000 kilometers. Silangan ng durong hilagang Luzon. Napakalayo po ito. Napakalayo po ng dalawang bagyo nito at wala po itong epekto sa ating bansa. Naglay po ng malakas na hangin ng bagyong si Maron. As of 3 a.m., ito po ay nasa layong 2,000 kilometers. Silangan ng durong hilagang Luzon. Napakalayo po ito. Napakalayo po ng dalawang bagyo nito at wala po itong epekto sa ating bansa. Naglay po ng malakas na hangin ng bagyong si Maron. Ang 145 km na lakas ng hangin at bukso ng hangin umabot naman po ng 180 km bawat oras. Okay, humina po ang internet. Yun na lang. At sa makikita po natin, hindi po ito makakapasok sa Philippine Area of Responsibility. At pinasaan po, nasusunod lamang po ito sa bagyong Kofi. Yung lalo po, ito po, base po sa nakikita po natin ngayon, ito po ay tatamang ito halos dito po sa may gitnang bahagi ng Japan. Para naman po sa magiging lagay ng panahon ngayong araw dahil po sa habagat, ngayong araw po ang Ilocos Region, ganoon din po sa Cordillera Administrative Region, kasama po ang Batanes, Zambales at Negros Island, ay patuloy pa rin po makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at pagtulog. Ang nalalabing bahagi ng Luzon kasama pong Metro Manila ay magkakaroon lamang po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap. Sabihin po ito, kung may mga pagulan nito po ay dulot ng mga isolated thunderstorms. Kung ito din makita ng ating Doppler radar, 1 o 2 oras bago po ito mangyari, magbibigay po tayo ng thunderstorm advisory. Samantala, para naman po sa forecast temperature, dito naman po sa Lawag City, nasa pagitan po ito ng 24 to 30 degrees Celsius. Samantalang sa Baguio, 16 to 19 degrees Celsius. Sa Metro Mindanao City, 25 to 34 degrees Celsius. Dito naman po sa Metro Manila, 25 to 30 degrees Celsius. Sa Metro Tagaytay City, 19 to 28 degrees Celsius. Samantalang sa Legazpi City, 26 to 32 degrees Celsius. At sa Puerto Princesa, nasa pagitan po ng 24 to 31 degrees Celsius. Samantala dito naman po sa Visayas at Mindanao, patuloy po rin po itong mga karanas ng magandang panahon. Ibig sabihin po niyan, hindi po ito naapektuhan ng habagat. At ngayong araw, kung may mga pagulan man dito po sa Visayas at Mindanao, ito po ay dulot ng mga isolated thunderstorms. Gaya po ng nabanggit ko kanina, ito makita ng ating Dr. Radar, 1 o 2 oras bago po ito mangyari. Magbibigay po tayo ng thunderstorm advisory. At ang forecast temperature po sa Visayas at Mindanao sa Iloilo City nasa pagitan po ng 25 to 33 degrees Celsius. Samantalang sa Cebu City nasa pagitan po ng 26 to 34 degrees Celsius. Sa Tacloban City, 26 to 34 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 24 to 33 degrees Celsius. Sa Zamboanga City, 24 to 34 degrees Celsius. At sa Davao City, nasa 25 to 33 degrees
Para naman po sa nagiging kalagayan ng mga babayang dagat ng ating bansa, nakatas pa rin po ang ating gale warning. Ibig sabihin po niyan, may kataasan pang pag-alo ng karagatan at pinagbabawal po dito ang mga maliliit na sakyang pandagat. Apektado po dito ay mga babayang dagat ng Batanes, Babuyan, Group Island, Northern Coast of Cagayan, at saka Northern Coast of Ilocos Norte. Maaari po itong umabot ng 3 hanggang 4 na metro ang taas ng alon niya. Kaya hanggat maaari po, ay huwag mong pumalawad sa mga lugar nito. Samantalang ang nalaman ko, ang mga baybayang dagat naman po ng Mindanao ay magiging banayad hanggang sa Katamtaman. Ibig sabihin po yan, malaya po mga paglayag ng mga manisya. Para naman po sa susunod ng 2 araw na weather forecast, dito po sa Metro Manila, bukas po magiging magandang panuntunan sa Metro Manila. Subalit po natin po ng Biyernes at Sabado, magiging maulan po malangkan sa lugar ito na may mga kalag-kalag na pagulan at pagkita at pagkulan. Forecast temperature po sa Metro Manila nasa pagitan po ng 24 to 30 degrees Celsius. Samantala dito naman po sa Baguio City, patuloy pa rin po itong makakaranas ng maulap na kalangitan sa susunod na 3 araw. Epekto pa rin po ito ng habagat. Samantalang ang forecast temperature nasa pagitan po ng 16 to 19 degrees Celsius. Dito naman po sa Legazpi City, mula po bukas Webes hanggang Sabado, patuloy po itong makakaranas ng mga magandang palang mga isolated thunderstorms sa magdudulot ng mga pagulan. Forecast temperature 26 to 33 degrees. Samantala dito naman po sa Metro City, hindi po ito apektado ng aminan at patuloy po ito makakaranas ng magandang panahon mula po bukas Webes hanggang Sabado. Mga isolated thunderstorms ang monitor natin. Forecast temperature nasa pagitan po ng 25 to 34 degrees Celsius. Samantala dito po sa Davao, ganoon din po, mula po sa ito makakaranas ng magandang panahon. Mga isolated thunderstorms ang monitor natin at ang forecast temperature 25 to 34 degrees Celsius. Dito pa rin sa Manila, ang araw po isisigat sa ganap na alas 5:43 ng umaga, dudugod naman mamaya gabi sa ganap na alas 6 p.m. Para sa karagdagang informasyon kung sila din ang parang, i-follow lamang po sa ating Facebook at Twitter, DOST_Pagasa. Hanapin lamang po ang ating YouTube channel, DOST-Pagasa Radio Report, at ang ating official website, bagong.pagasa.dost.gov.ph. At ito ang latest na kung sa ng panahon, mula po rito sa Forecasting Center ng Pagasa, Department of Science and Technology. Ang lingkod, sinagito. Magandang naman. Okay, mga Suki Mobile, no? Paalala lang po, Secretary Manginyor, ang Sambuanga ngayon na under state of calamity po, no? Walang binasata mga Suki Mobile, no? Tawagan natin ay kay Secretary Manginyor ng DA, pati na ng Office of the President mga Suki Mobile, no? Ayun po kay former Councilor Nurture Sagain, man-made calamity brought about by several factors. One, despite being the third largest in the area, the Buanga City relies heavily their rice supply from neighboring provinces mga suking mobile. Number two, the Buanga City prepared to take care of the existing rice field by allowing conversion to industrial purposes mga suking mobile. No? Parang tension na rin eh. Marami na yung mga taniman ng palay, maging commercial housing mga suki mga bayan. No? Number three, because of the rampant and unchecked rice smuggling sa Buanga City became reliant, giving false hope that the availability of rice will remain forever. Prepare to anticipate mga suki mga bayan. Prepare to anticipate, sabi ni po Imer Sadain, no? Inaalapan po mga suki mga bayan. Okay. Temporary lang ito, no? Kaya panahon natin sa DA po mga suki mga bayan. Ang special team dari Baguio ay malay sa nation Congress sa Lorian at mapapalitan, mapatingnan o komentaryo at balita ang programa kay Patas sa walang kinilinan, walang kinakampuhan at walang kinakamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makahanginan at pambaon lamang.
Okay, somebody Manny Piñol, learning hard lesson Zamboanga. Sambasulta rice crisis shown danger of relying on imports mga suking mga bayan, no? Okay, ito ang pananaw po ng Secretary Manny Piñol, no? Sagot niya diyan sa problema ng Zamboanga Magsumba. Tapos na sana ang balita, pero talas ng balita itong mga suking mga bayan, no? Ngayon natin, the rice crisis in Zamboanga City, the island province of Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, is a dire warning, okay, of the fate that he would succeed in the proposal to just rely on imported rice and reduce government spending on the country's rice farming sector. For so many years, this area, Port Sambasuta, have relied on smuggled rice from Vietnam, Thailand, which is brought into the country via Sabah backdoor, Sabah, Malaysia. Smuggled rice was sold in the market, the price lower than locally produced commercial rice. Local officials hardly lift their finger to stop the illegal activity. In fact, there were reports that some local officials and their relatives were actually behind the smuggling operation which deprived government of revenues. There was no serious effort to develop and support the rice industry in the local line and the localities. For every financial reason, good quality smuggled was being sold for 20 pesos in the island, at least 35. Okay. Activities and rice farmer abandoned their and shipped to another agricultural activity, legally imported rice, abandoned the business because they say they could not sell their stock. So, for so many years, this area relied on smuggled rice until about 3 weeks ago. It's headed by Prime Minister after a private meeting with the President Rodrigo Duterte, decided to stop illegal activities in the borders of both countries. The move, I believe, was primarily aimed at addressing the movement of members of the terror group, but this was effectively stopped the rice smuggling operation. Rice smuggling stopped prices. Price in the Zamboanga City market start shooting up, and consumers for the government subsidize rice from the National Food Authority and NFA, which they ignored in the past. With local rice production bill 20, because farmers have abandoned rice production, local government officials scrambled to find spotted rice, but it happened. The long Linman and Morse, the arable rice imported by the NFA and the private sector for Linman is delayed. I talked to one of the big businessmen in Zamboanga City, Bongtang, whose family owns ADLSN Shipping, and for years was involved in rice trading. He said that the family stopped the rice trading business because they could not compete with the smuggled rice. When I visited the Warehouse House Monday last week, it was empty, mga suking babayan. Rice smuggling killed the rice industry in Zamboanga City. He said, the story of rice, a crisis in Zamboanga City and 3 island provinces bring us back the proposal of the government economic manager to bring more imported rice to stabilize the supply in the market and bring down the prices. In fact, they said the inflow of more rice import to bring down the price of rice by 7%. Number one, of course, our proposal incited the following
number one, relying on import and reducing government expenditure on rice program to drive farmers away from the rice farm. They would either venture into other crop or lose their land. When this happened, the country would highly dependent on imported rice, and the rice exporting countries could dictate the prices. The Philippines would then paying more for imported rice. That's like what happened in 2008. The volume of rice traded in world market every year is just in the vicinity of about 40 million metric tons. Of that volume, about 38 metric tons is already committed to specific importing countries. With the threat of a climate change, exporting countries' rice production could be affected by El Nino or flood, and when that happens, volume, the rice that they could export would be reduced. Even if we have the money, there would be no rice available in the world market. Again, we would have paying more for Malsuki Mabaya. Number two, the population of the world rice exporting countries is growing. It's like the Philippines. There will be time in the near future when the demand of a food by their own people effectively prevent these countries from exporting. Again, when that happens, we would end up in a situation we had the money, but there's no rice available in the world market. The country rice farmers are now producing 90% of our local rice requirement. Last year, it was the highest harvest in history. Okay. 19.28 million metric tons according to Manipiñol. Okay, the DA targets local rice production level of 95%, a 5% window for imported rice. That level, the country would usually supply 5% deficit anytime. That's protecting the local market from being manipulated by rice trader. Okay, the Samasuta syndrome served as a warning to all of us not to fall into a trap of relying on imports para rice supply ko masuki mga kabayan. Na? Ay, okay, photo shows we were lining up for heavy rice in Zamboanga City Market, while the next photo shows heavy rice being unloaded from the vessel which arrived in Zamboanga City last week kung masuki mga bayan. No? Ay, artificial lata mga suki mga bayan. No? So, kailangan yan paghandaan mga suki mga bayan. Ayan po ang kompletong balita mga galing po rito sa news natin. Balitang pambalitaan po ng ADLSN News mga sukiba. Paalam tayo mga sukiba bayan. Let's be rams naman po sa programa Lolo Space Opinion Balita. Partner po ng ADLSN TV News. Ito lang din yan sa hashtag na lang yung mga sukiba bayan para mabilis kayo magpunang balita. No? Kahit saan kayo sa sasakyan, saan basta may iPhone kayo, smartphone, makuha niyo ang balita mga sukiba. Multi-channel ginagamit po natin, magitan ng news online po mga suki ng bayan. So, paano? Na. So, maka-absent ako mamaya, may lakad ako. Hapon hanggang bukas, 23, 24, 25 mga suki ng bayan. Okay.
Date muna sa studio mo masuking mabayan. No? Ganun naman ang video vlog news mo masuking mabayan. No? Kahit saan pwede mag-news mo masuking mabayan. No? Station ng Manila ay malaki sa mga isip ng kasalukuyang at mapabalika, mapatingnan, komentaryo at balika ang programa para sa lahat. Walang kinikilingan, walang kinatangkihan, at walang pinapamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahaminan at trabaho lamang. Okay, ang tribute natin po kay Secretary Kofi Annan, no? Yung mga bakang binasa ko mga suki mga bayan. Former Secretary General Kofi Annan po mag-promote ng strong human rights at saka tinatawag na equality mga suki mga kabayan. Ang gusto niya ay pantay-pantay ang tao sa buong mundo mga suki mga bayan. Kahit malakas ang pressure sa panahon niya ng US, ay dominante po mga suki mga bayan, hindi po matitinag si Secretary Kofi Annan mga suki mga bayan. No? Tulong pa rin niya ang pag-atake po ng Iraq ay illegal po galing sa dominanteng bansa ng US po mga suki mga bayan. No? Okay. Then manindigan din ang two-term president ng Democrats, itong African-American, itong si Barack Obama ng suki mga bayan. No? Ay promote lang ang equality ng mga suki mga bayan. Ang ginawa naman ng mga loko-loko, inakyat po ang bakod ng White House, ang White House. Ano kayang balak po mga panahon ni President Barack Obama? No? Gusto niya kitilin ang buhay ni President Barack Obama at ang mga suki mga bayan. Nakapasok po sa mapagitan po ng mga pens ang mga tinatawag na dominante po ng mga puti sa panahon ni President Barack Obama. No? Ako puti man ako, pero hindi ako ganun mga suki mga bayan. Dapat ang tao sa mundo ay pantay-pantay mga suki mga bayan. No? Dito kaya sa atin, ang tinatawag na equality parehas-parehas, kaya sa panahon ng Pangulong Duterte mga suki mga bayan, may dugong Muslim din po mga suki katulad ni President Barack Obama po mga suki mga bayan. No? Okay. Tingnan natin. Yung mga tinatawag na hypocrites, yan po ang mabigat sa kasalukuyan po mga suki mga bayan. Sabi ni CJ po, patuloy po ang mga oligarchs po magdomina, ay magpondo po dahil ayon kay CJ Puno, magpondo po para hindi may sulong po ang pagbabago sa ating bansa ng suki mga. Ang tinatawag ng Pangulo ay mga hipokrita mga suki mga bayan. No? Ayan. Okay, simple logika. Ang daluyan po ng maraming yaman ng Pilipinas ay dyan po lang naka-stagnant sa loob ng central government mga suki mga bayan. No? So, paano na kami ang hindi po madaluyan po ng kayamanan natin po sa ngalan po ng equality mga suki mga bayan. No? So, ganoon din kaya ang isip ng Pangulo na magkaroon ng equality ang bansa natin mga suki mga bayan. Sana ako'y manalangin manalangin lagi po mga suki mga bayan na mahaba-haba pa ang buhay ng Pangulo kahit sinasabi ko ni Professor Joma Sison ay nasa seriously ill daw ang Pangulo na sa kumakungan. Hindi po. Sabi po ay nasa kama lang po mga suki mga bayan. No? Nakita naman natin. Malakas pa ang Pangulo, kanya lang medyo, alam mo na, natatandaan, malambot lang ang tuhod po mga suki mga bayan. No? Ayan. Yan po ang balita sa araw ito. Babay na the only alternative and informative news authority online po mga suki mga bayan. No? Yung balita natin. Kapag nag-mix-mix, minsan may mga pag may mga extra
na pondo ang kuwan natin. Kasi mahal ang long distance po mga suking bayan. No? Okay. Mahal po. Kaya nga, magpugal tayo para matuloy-tuloy lang po ang ating programa po mga suking bayan. Okay. Pero naman tayo tulong ito ng mga except lang yung mga maawa po sa ating programa po mga suking bayan. No? Kaya nga, tuloy-tuloy kayo mag-cooperate kasi marami po ay mga taga-subaybay magtulong sa ating mga suking bayan. Kailan lang? Binigyan tayo pagka patuloy ng mga programa natin po dito sa Halo-Halo Special, yun yung balita at iba pa. Okay. Ayan po ang programa nyo kinagiliwan po mga suking bayan, araw-araw, mag-servisyo po sa inyo mga suking bayan. Mahaba na. Okay. Paalam mga suking bayan. Bye-bye na.